ngayong gabi sa Giorno. Kung pagtatapatin ang firepower ng China at Pilipinas, tila mukhang David and Goliath nga ang senaryo kapag napikon ang China sa pag-aangkin ng Pilipinas sa Scarborough Shoal. Talagang mukhang tama ang sinasabi ng marami na bully tactics yan. 174 million pesos ang pondong inilaan para proteksyonan ang mga star witness sa ilalim ng Witness Protection Program ng pamahalaan. Isa na riyan, si Alfred Menjola, ang star witness sa Venson Evangelista murder case. Pero wala pang isang taon ang nakararaan, napatay na si Menjola. Isa-isa na ngayong lumalantad ang iba pang mga testigo para pulaan ang anilay Witness Protection Program. Nung nangyari kay Menjola, nagulat ako. Kasi parang nakita ko yung sarili ko doon. Ito mangyayari sa akin. Yan ang pinakamatakot. I'm getting 4,000 a month. So hanggang saan darating? Hindi ito ang unang pagkakataon na inireklamo ang kontrobersyal na tawag ng referee sa PBA. Pero para sa talk and text tropang texters, championship ang nawala sa sinasabing wrong call ng bagitong referee. Ang tanong ngayon ng lahat, nagkadayaan ba? Referee's judgment is always subjective. And that's the problem really, because referees are also human. And we have to rely on the referees because if you overrule a referee's subjective judgment, it can lead to chaos. Himayin natin ang iba't ibang issue at timbangin ang iba't ibang perspektibo. Lahat ng yan ngayong gabi. Ako po si Lucy Cruz Valdez, ang inyong Giorno. Nakakita ka ng NPA ngayon, papatayin mo pa siya. 2 known Mangyan leaders were lost. Ano ang estado ng laban ng pamahalaan sa mga pirata? Susunod na mitsa ng gyera, tubig. Ano ang tunay na kalagayan ng Philippine Labor Force? Labing-isa laban sa dalawa. Yan ngayon ang standoff sa tapatan ng mga barko ng China at Pilipinas sa Scarborough Shoal. Kahit parehong inaangkin ng dalawang bansa ang 3 talampakang bato na nakausli sa South China Sea, sa ilalim daw nito ay nagtatago ang bari-bariles na langis. Pero habang ang ihip lang ng hangin ang naririnig sa gitna ng malawak na karagatan ng Scarborough Shoal, kakaibang ugong ng tensyon ang naririnig sa iba't ibang panig ng mundo. Mula sa mga militanteng Pinoy, Assert Philippine sovereignty, asking and demanding the Chinese government to immediately and unconditionally pull out all of its sea vessels in the area. hanggang sa mga nasyonalistang Chino, Huangyan Island is an integral part of our sovereignty, so we will not tolerate any kind of legitimate activities being held over there. hindi rin nagpahuli ang mga lider ng dalawang bansa. We want to respect your rights, please respect ours. 当前黄岩岛的事态是由 The current situation at Huangyan Island is unilaterally caused by the Philippines, and over the recent days, the Philippine side escalated the situation. Napipiko na raw ang China sa Pilipinas, kaya unti-unti na raw nitong ginigipit ang Pilipinas. Una na rito ay ang pagpapauwi ng mga turistang Chino kahit pa narito na sila sa Pilipinas. It's not fun in the Philippines, sabi raw ng kanilang gobyerno. Ang dating paborito nilang prutas na saging, inaayawan na ngayon dahil daw sa peste. Binoykot na, mukhang pinintasan pa. Bilang dating National Security Advisor, alam ni Roy Logoles kung hanggang saan ang impluwensya ng China sa Pilipinas. Dadaanin ka na sa laki, pagkatapos gagamit pa ng economic muscle. Siyempre, yung export natin, mga banana, balita, mga mahigit 1 bilyon na ang maaring mawala dyan. Yung number 4 sila ng mga tourist arrivals, yun din ginagamit nila. Ginagamit parang foul na yung usapan eh.
Dapat diplomatic. Pero hindi lang sa ekonomiya sila Goliath, kundi maging sa kanilang kakayanang sumabak sa gyera. Ditong nakaraang buwan lang, nagsagawa sila ng naval exercise kasama ang bansang Russia. Hindi ito basta-basta practice dahil aktwal na nagpasabog ng kanyon at bomba ang ilang warships ng parehong bansa. Yun nga lang, wala silang target na kalaban. Samantalang ang Pilipinas, puro segunda mano ang ating mga barko. Sa balikatan exercises kamakailan, pinahihiram at pinahawak lang tayo ng bagong gamit ng Amerika. Ang China naman, hindi raw namimili ng kalaban. Minsan na rin siyang pumatol kahit pa sa mas maliit na bansa, kagaya ng Vietnam. 1988, pinag-agawan ng dalawa ang Johnson Reef na bahagi rin ng Spratlys. Marami namatay doon, mga 70 Vietnamese ang namatay doon. Ewan ko kung ilan namatay ng mga Chinese doon. So meron silang kasaysayan. Pero matagal na yun, 1988. Siyempre iba na ang panahon ngayon. Siguro naman baka hindi na sila ganun, no? Baka mas sophisticated sila. Kasi dapat ipakita nila, sila isang modernong bansa. Dapat ang isang modernong bansa, economically powerful, ay magpakita ng pagiging responsable sa paggamit ng kanilang poder. Dahil daw sa makabagong panahon ay naging moderno na rin ang paraan kung paanong mag-bully ang China. Umatake sa cyberspace ang ilang nagpapakilalang Chinese hackers at hinak ang ilang mga Filipino websites kagaya ng Pag-asa, Universidad ng Pilipinas, Colegio de San Agustin at Philippine Star. Gawa ang video na ito ng isang Taiwanese tabloid. Ipinapakita ang isang panda na sumisimbolo sa China at inuupakan ng presidente ng Pilipinas na si Pinoy na pilit umaapak sa Scarborough Shoal. Hindi rin maganda ang relasyon sa pagitan ng Taiwan at China. Pero ang mas nakaalarma ay ang mismong mga Pilipino na hindi nagkakasundo kung paanong dapat solusyonan ang standoff na ito. Katulad na lang ng naganap na Twitter war sa pagitan ng Akbayan Party List at ng mamamahayag na si Teddy Boy Locsin. Ayon sa eksperto sa marine law na si Dr. J. Batong Bakal, natural lang daw ang magkapikunan ang mga mamamayan ng Pilipinas at China. Pag ang dispute mo ay about sovereignty, halo-halo na yung emotions, halo-halo yung nationalism, halo-halo na lahat. Napakahirap gumalaw. No? Elsewhere in the world, nagagawa nila na i-address yung mga problema, yung actual problems, kunwari yung fisheries, yung environment, without having to deal with issues of sovereignty. Sa mga ayaw ng dahas o nagdadalawang isip na sumabak sa gyera, ang pag-asa raw ng Pilipinas ay ang magpapansin sa mundo na ang higanting China inaapi na ang maliit na Pilipinas. Where the United States stands on the Scarborough Shoal standoff with China right now. The position the U.S. has taken is essentially to say that they want the issue to be resolved peacefully. Bihirang magpa-interview si Foreign Secretary Albert Del Rosario pero pinaunlakan niya ang Giorno para pag-usapan namin ang mga isyong may kinalaman sa Scarborough Shoal. Una na rito ay ang di umano'y kakulangan ng Amerika na magbigay ng hayagang suporta sa Pilipinas. Where the United States stands in terms of our position on the Scarborough Shoal standoff with China right now. Do they support us? The position the U.S. has taken is essentially to say that they want the issue to be resolved peacefully. That's one. Secondly is they want it to be resolved in accordance with the rule of law. They want a rules-based regime to apply, essentially international law, specifically UNCLOS. And they're encouraging China and the Philippines to seek a validation of their claims using UNCLOS. Tiwala si Del Rosario na sakaling tahasang salakayin ng China ang Pilipinas,
Tiyak na makikisanib puwersa ang Amerika sa ating bansa. Force should not be used. We intend to honor our obligations under the Mutual Defense Treaty. And the MDT, which was signed in 1951, essentially states that there is a commitment for joint action on the part of the Philippines and the United States to come to each other's assistance in the event either one is attacked. Okay, very clear, very straightforward. Sa isyu naman ng kung bakit tila umaasa na lamang ang Pilipinas sa Amerika, diretsahang inamin ng kalihim na mahina ang ating sandatahang lakas. I was quite realistic about the position of the Philippines. As a matter of fact, I quoted an international press agency report that we had a notoriously dilapidated military, quote unquote. And at the time that I was at the State Department for this meeting, just the day before that, the Herald Tribune said that they described our Navy as pocket-sized. No? So I said, this is painful, and what's painful about it is because it's true, that we have in fact neglected the buildup of our military that would be consistent with that of a sovereign nation. And we said that at this point in time, this activity of ours to build up our military is something that a sovereign nation deserves. It's not being aimed at China, it's not being aimed at someone else. But we need to do this because in any issue now and in the future, we need to have a credible defense posture, minimum defense posture, that would complement our diplomatic capacity. We've been working on building up our military. The President, as you know, had spent 17 billion last year in terms of modernizing the military, and he has programmed 70 billion pesos more for the next 4 years. So that wasn't just for, I mean, no, we didn't have this issue. ordered. We didn't have this issue with China and on the West Philippine Sea, and as a matter of fact, we're not only reaching out for the United States, Luci. We're reaching out for our international partners in terms of the defense assistance. We have defense cooperation with Australia, Japan, South Korea, and even China. We have a bilateral defense cooperation with China where they supply us with military engineering equipment. Simula bukas, ipapatupad na ng China ang fishing ban sa Scarborough Shoal, kaya hindi maiwasang isiping lalo pang lalala ang problema kahit pa pabor dito ang sarili nating Pangulo. In the DFA, we declared that we are not in agreement with this ban because it appears to encroach into our exclusive economic zone. We have to take that position to be able to protect our sovereignty. Pero hindi na lang daw ito basta usapin ng kung anong kapakinabangan ang mapapala sa Scarborough Shoal para sa isang bansa na tila ilang beses nang pinitik ng China at tumahimik, ang natitira na lang daw nating karapatan ay ang magreklamo man lang. What about the nationalist sentiments against China right now with all these protest rallies from private sectors and NGOs? Do you think that's endangering our, is that aggravating the already tense situation? Well, I was asked this question the other day, and my response was, I think what's happening both in China and in the Philippines is these demonstrations are a manifestation of an exercise of the right of freedom of expression, okay, on both sides. I'm sure that the government on both sides did not encourage that. They just allowed the citizens to vent the expression of how they feel. Nananalig si Secretary Del Rosario na magtatagumpay pa rin ang mapayapang resolusyon sa hidwaang ito. We're working towards a peaceful resolution, or at least diffusing the situation, trying to break the impasse that we find ourselves in Bajo de Masinloc.
I don't think that anyone perceives a war being started because it's not in the interest of anyone to start a war. And I think we will work, and everyone is encouraging us to work towards a peaceful resolution. What is the probability of a war being started? Probability 0. Nung nangyari kay Menjola, nagulat ako. Kasi parang nakita ko yung sarili ko doon. Ito mangyayari sa akin. Yan ang pinakamatakot. Binusalan, pinatahimik, habang buhay. Ganyan ang sinapit ni Alfred Menjola, ang star witness sa Venson Evangelista murder case. Binusisi ng Giorno ang kasalukuyang sistema ng Witness Protection Program, mula sa budget hanggang sa kung paano ba ito ipinatutupad. Hindi biro ang sinasabing carnapping syndicate na binangga ni Alfred Menjola alias Bading. Kaya nang ininguso niya ang magkapatid na Raymond at Roger Dominguez na siyang mastermind daw ng sindikato, marami ang nagsabing napakatapang niya. Pero nito lang Mayo 6, ilang buwan lang pagkatapos mangako ni Secretary De Lima na makakamit ang hustisya para sa sinunog at pinatay na carnapping victim na si Venson Evangelista na kagagawan umano ng Dominguez Brothers, si Menjola naman ang natagpuang patay. Pumalag si Secretary De Lima sa mga batikos kung bakit napatay ang pangunahing saksi na nasa kustodiya ng Witness Protection Program. Kailangan nalalaman namin kung saan siya pumupunta. But apparently, hindi siya nagpapaalam. Madalas daw niyang ginagawa yan. Isa lang si Menjola sa 514 na testigo na kasalukuyang nasa ilalim ng Witness Protection Program ng Department of Justice o DOJ. Karamihan sa kanila ay patuloy na nagtatago sa pagkakakilanlan, pero may ilan ang lumanding sa headlines ng balita kagaya ni Menjola. Saan pa kaya kami kukuha ng hustisya kung hindi rin po kayo ang tumulong din sa amin? Si Mary Ong o Rose Bud ang isa sa pinakamatagal na testigo na kinupkop ng WPP. Pero sa sinapit ni Menjola, hindi maalis kay Rose Bud ang matakot. Nung nangyari kay Menjola, nagulat ako. Kasi parang nakita ko yung sarili ko doon. Ito mangyayari sa akin. Yan ang pinakamatakot. Most fearful thing is, after all my cases, where do I go? Hindi lang kasi si Menjola ang unang star witness na pinatay habang nasa Witness Protection Program. Kaya doble ingat pa rin si Rose Bud hanggang ngayon. Sa aming panayam sa kanya, sa isang mataong lugar kami tinagpo ni Rose Bud. Wala siyang suot na bulletproof vest at ang kanyang 2 bodyguard malayo sa kanya. Ganito rin ang eksena sa aming pakikipag-usap kay retired Colonel George Rabusa. Siya ang pangunahing testigo sa kaso ni dating AFP Controller Carlos Garcia na milyon-milyong piso raw ang nakulimbat. You can never tell. Tingnan mo si Menjola, di ba? Tahimik. Bigla na lang namatay. Tapos kahapon yata yung security ni Laila De Lima, DOJ Secretary. Pinatay din. So, you will never know what will happen, di ba? Pero gaya ni Rose Bud, lumabas silang lahat sa kanilang lungga upang sabihin ang kahinaan ng Witness Protection Program. Definitely, WPP is a very good program because when there's no witness, there's no case. But I think the government has to really put enough fundings for it. Una. Pangalawa, i-revisit lahat ang guidelines. 1991 nang maisabatas ang Republic Act 6981 o Witness Protection, Security and Benefits Act sa Pilipinas. Binuo ito para hikayatin ang mga testigo na lumantad at tumulong sa mga kaso. Pero para ka raw dumadaan sa butas ng karayom para matanggap dito. So yung mga testigo na may alam tungkol sa mga krimen
tapos merong banta sa kanilang buhay. Ang pagpasok dito is voluntary, no? You can submit your application together with a sworn statement and other relative documents that will be required of you, no? Sa 2012 General Appropriations Act, kulang-kulang 175 million pesos ang nakalaang budget para sa Witness Protection Program ng DOJ. Sumunod sa Prosecution Services, ang WPP ang may pinakamalaking budget sa Justice Department. Halos 200 milyong piso ang pinaghati-hatian ng 514 na testigo na kasalukuyang nasa ilalim ng programa. Sa aming kalkulasyon, aabot sa halos 340,000 pesos kada taon ang budget para sa bawat testigo. Sa pondong ito kukunin ang pambayad sa mga security escort, renta sa safe house, sasakyan, pagkain, allowance at ibang pangangailangan ng testigo at pamilya nito. Para sa ilang mga testigo, hindi ito sapat. Si retired Lieutenant Colonel Rabusa, ang living allowance wala pa sa katiting ng dati niyang sweldo bilang sundalo. I'm getting 4,000 a month. So hanggang saan darating? Minsan pagka naubusan ng gasolina yung sakyan nila, kailangan kung may lakad ka, importante. You have to, give some amount para makalakad ka lang. Palipat-lipat rin ang safe house si Colonel Rabusa dahil sa banta sa kanyang buhay. I requested for a safe house kasi sabi ko I cannot go back to my house in Fort Bonifacio kasi karamihan halos ng mga dinimanda ko doon nakatira sa Bonifacio. Sa isang safe house din unang inilagak ng DOJ si Alfred Menjola. Pero sabi ng DOJ, mas gusto ni Menjola na rumenta ng kanyang sariling apartment. Nasasakal daw kasi si Menjola sa setup na ibinigay sa kanya ng DOJ. We cannot expect a one-on-one guarding nitong mga witnesses, no? Hindi ganoon sapat ang manpower namin para mabigyan ng man-to-man protection yung mga witnesses. Prioridad ng bawat testigo ang kanilang seguridad, lalo na't big time ang mga taong nakabangga nila. Pero marami raw sa witness, lalo na mga bago, nararamdamang parang sila ang mas nagiging preso sa pinasok na sitwasyon. Bukod daw kasi sa kulang na pondo at seguridad, kulang rin sa moral at psychological support ang mga testigong pumapasok sa programang ito. Si Attorney Harry Roque, abogado ng isang testigo para sa Maguindanao Massacre. Mag-a-apply sana ito sa Witness Protection Program ng DOJ pero gaya ni Menjola, napatay ito. Ang ilan sa kanyang mga kliyente nakalusot sa programa, pero sa kabila nito, binatikos pa rin niya ang Witness Protection Program. Nandun yung katotohanan na kapag ang isang tao ay natatanggap sa Witness Protection Program, wala naman nangyayari sa kanya habang siya ay nabibigyan ng proteksyon. No? Nabuburo siya, no? Nagtatago siya at wala siyang magawa habang siya ay nagtatago. No? Pero ang pinakamatinding problema raw ng programa ay ang pamumulitika ng ilang nagpapatakbo nito. Yung guidelines, marami ding open-ended na pwedeng kung saan ang kampi nila. Kung kampi sila sa testigo, pwede nilang i-lean towards doon. Si Rosebud naman ay isang dekada nang nakatira sa safe house at sa isang beses kada linggo na paglabas, pinipilit niyang magawa ang kanyang mga gusto at subukang magkaroon ng normal na buhay. That wasn't controversial at all. I reviewed the tape, I looked at the situation. Hindi sa basketball court, kundi sa isang conference room nagharap ang mga opisyal ng PBA at ng Talk and Text tropang texters. Ito'y hinggil sa kontrobersyal na tawag ng isang bagitong referee 1 segundo bago matapos ang championship game laban sa BMEG Llamados. Ano nga ba talaga ang foul sa naging foul? Ang pagtatanghal ng PBA All-Star ay ang hudyat ng matagumpay na pagtatapos ng isang conference ng Philippine Basketball Association o PBA. Alam mo itong All-Stars,
This is a gift to the fans. No? It's a time to celebrate. It's a time to have fun, friendship, camaraderie, and a time to have fun with your fellow players, away from the grind of competition. Actual game na mga 5. Ito siguro mga 20 leakouts. Pero sa 4 na araw na showdown ng mga PBA stars, 4 na basketballista ng Talk and Text Tropang Texters na kabilang sa opisyal na lineup ay wala sa ginanap na PBA All-Star sa Lawag. Gilbert Lau! I am sure our fans will miss the players, even if they're not from TNT, who are not here. And they will be missed also by their fans. Hindi naman daw nag-awol ang mga players ng Talk and Text Tropang Texters. Napagod di umano sila sa katatapos na PBA Finals kaya mas pinili nilang mamahinga. Pero pati ang assistant coach nito na si Bong Ravena na siya sanang opisyal na representative ng Talk and Text, no-show din sa Lawag. Hindi tuloy na iwasang isipin ng mga tagahanga at media na binoykot ng Talk and Text ang PBA All-Star sa Lawag. Ang itinuturong ugat ng kontrobersya ay ang pagtawag ng foul laban sa Talk and Text ng PBA referee na si June Macabe noong Mayo 5. Well, ako nagpasa no. Kitang-kita ko talaga sa na may foul talaga. Sa nalalabing 1.3 seconds ng Game 7, ang itinawag na foul ang nagpaunsyami sa kampyonatong abot kamay na sana ng Talk and Text. May foul! May karapatan ka naman magsalita kung ang feeling mo naapi ka o agrabyado ka, di ba? Tatahimik na kami. Hindi naman tama yun. May konting lasang, sour graping nga. Kumain kayo, natalo naman kayo. Kasama na yun. Pero I think, that's my point. Should there be an investigation of this thing or what steps are you taking? Precisely ensure it doesn't happen to any other team. Sinikap ng Giorno na makuha ang kanilang panig sa isyong ito pero tikom pa rin ang bibig ng Talk and Text. Ngunit kahit ang katunggaling koponan ng BMEG sa finals, hindi rin nagsalita tungkol sa issue. 9 na araw ang lumipas mula nang matapos ang PBA Finals sa pagitan ng Talk and Text Tropang Texters at BMEG Llamados, ramdam pa rin ang tensyon ng laro. Kagulo in the last few seconds of regulation and kami nasa panel, 3 kami so we have 3 sets of eyes, 6 na mata nakatutok doon sa nangyayari and all of us had different opinions of how the ending should have been. Isa nga sa amin thought that series was over, that nanalo na yung Talk and Text. Aminado si Henson, huli na nang mapansin niya ang pagtawag ng foul kay Kelly Williams ng Talk and Text. About 1.2, 1.5 seconds to go, si James Yap had thrown a pass to Denzel Bowles. Tapos sa confusion, hindi namin narinig na pumiti yung referee. So akala namin, tapos na yung oras and as a result, tapos na yung laro. Ito ang naging punot dulo ng kontrobersya ng PBA Finals ngayong taon. Nanindigan naman ng PBA na tama ang tinawag na foul laban sa Talk and Text Tropang Texter. That wasn't controversial at all. I reviewed the tape. I looked at the situation. There was a clear, certain contact. Pero ang itinawag na violation, isa pa ring malaking diskusyon dahil ito raw ay isa lamang incidental foul. Hindi raw ito dapat ipinito ng referee noong mga sandaling yun. Nakakuha ng offensive rebound. Yung kagalingan ng mga player, hindi nalilitaw Kasi palagi nilang pumipito ang referee. So that's why si PBA Commissioner Chito Salud made it a policy when he said that incidental contact will not be called for so long as nobody gets an advantage or disadvantage. Resulting from a contact, wag tatawag ang referee. Why? Kasi nadi-disrupt yung flow ng game. Yan ang gustong panuurin ng mga tao Yung beauty and the rhythm of basketball. Power move! Ang labanang ito ay hindi pinalampas ng magkaibigang John Omar at Ivan. Sa finals ng Game 7, ang magkaibigan ay naging magkatunggali at nagpustahan pa.
pag kumampi ko sa isa, naghahanap din ako ng kapustahan. Siyempre, I have to defend my team. Pero yung mga kami lang, mga kakilala ko lang, kapustahan ko, mga 5,000 lang, ganun. Minsan 10,000. Para sa dalawa, libangan lang ang pustahan nila. Maliit pa raw ito kumpara sa mga naglalakihang taya ng iba. Sa iba kasi may mga kilala ako pumupusta ng 100,000, 50,000. Minsan yung iba pa nga, maabot pa yata ng 1 million. Lalo na pag merong involved na mga fixing, mga ganun. Hindi maalis sa opinyon ng magkaibigan na ang pagtawag ng foul sa huling sandali ng laro ay dahil sa mga nagpupustahang tulad nila. And meron pa nga akong mga naririnig na rumors na talagang even before the referee throw the ball sa jump ball, alam na kung sino mananalo. Shoot mo, isa lang! Okay, brother. 5. Yung game, kung pinupustahan yan, dalawang bagay. It means they believe in the integrity and credibility of the league. Kaya pinagpupustahan yan. Dahil sa pustahan ng mga fans, naging dagdag na issue sa resulta ng PBA Finals ang di umano'y game fixing. I draw the line when they begin influencing the results of the game. And in my mind, after watching the games regularly, walang ebidensya showing na nai-influence ang laro ng mga gamblers. Nakasaad sa Presidential Decree 483 ang pagbabawal ng pagsusugal at game fixing sa anumang tunggalian sa sports. Ang sinumang mapapatunayang promoter, referee, coach, player o opisyal ng laro na sangkot sa game fixing ay magmumulta ng 2,000 piso at mabibilanggo ng hindi bababa sa 61 araw. Sa ganito kalaking laban, napakakritikal ang mata ng mga referee. Kaya ang referee na si Jun Macabe ang nasa hot seat ngayon. Ramdam ito ng veteranong referee na si Joey Kalungkagin. Malaki talaga pressure ko isipin mo. Kasi nakataya doon yung... kasi ang mga team dyan talagang gumagastos para gumanda at gumaling ang mga players sila. Pero aminado si Joey, sa dami ng nangyayari sa court, natataranta pa rin sila. Wala namang perfecto, di ba? Wala namang inaano na maging perfecto referee. Ang importante lang kung ikaw ay nagkamali o nagkaroon ng error, mistake namin yun. Talagang tao lang, nagkakamali. Hindi nandadaya. Sabihin lang kami mga bobo, pero hindi kami mandaraya. Pero ang problema, bagitong maituturing daw si Macabe sa paghawak ng PBA Finals. Pero ito yung problema ko, Game 7, pinaka-importanting game. Sana naman yung officiating doon, ang nilagay nila mga seasoned. To even choose someone who is a first-timer in a Game 7, I think is foul. This series is a tale of two imports. All our referees are seasoned. Now, tell me, what do you mean by seasoned? They don't have to be old. They have to be able to call the fouls in accordance with the parameters fairly, squarely, down the line. Itinakda ngayong araw ang pag-uusap ng governor ng Talk and Text tropang texter na si Ricky Vargas at ni PBA Commissioner Chito Salud. It's painful. The loss of TNT, that's a painful experience kasi they were leading na no? That happened no? So I cannot blame them for feeling the way they do. Sa bawat laro, may isang mananalo at may isang matatalo. Ang gusot na ito, nagpatindi man ng tensyon sa PBA, muling bumuhay sa mundo ng basketball sa bansa. Ang Talk and Text ay pag-aari ng Smart Communications ni Manny V. Pangilinan na siya ring chairman ng TV5.
Batas at katarungan ang dapat laging nangingibabaw sa anumang aspeto ng ating buhay. Sa issue man yan ng Scarborough Shoal, pangangalaga ng state witness o sa isang simpleng basketball game. Ika nga ng philosopher na si Blaise Pascal, ang hustisya at kapangyarihan ay dapat laging magkatwang. Dahil ang kumikilala sa hustisya ay siya rin namang magtatamasa ng kapangyarihan. Hanggang sa susunod na Martes, ako po si Lucy Cruz Valdez, ang inyong Giorno.